pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po tayong lahat at pitian mo muna ang katabi mo at sabihin mo, I am blessed today. I am blessed today. Amen. So bago po natin awitan ng ating Panginoon, let's invite the presence of God. Let's pray. Yes, Heavenly Father, Panginoon, Lord, salamat Lord sa napakagandang araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat Panginoon dahil kami po ay naririto, malayan nagpupuri sa inyo Panginoon. Lord, salamat po sa inyong patuloy Lord na pag-remind sa amin na wala man kami ngayon Panginoon, ngunit sa inyo Lord ay laging meron Panginoon agad. Laging merong sagot Panginoon, laging merong pag-asa sa inyo Panginoon. Kaya, Panginoon, naway ang mga awiting nito, Panginoon, ay maging dalangin po namin sa pang-araw-araw, Panginoon agad. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maaari po ba natin bigyan ng malakas na saklap ang ating Panginoon? Ibigay natin ang the best na pagpulis sa Kanya. Nakikita, ngunit may pinagmulan, di pa nararanasan, sa Kanya'y magkalaan.
As we continue to worship our Lord, let's surrender our fears, doubts, and worries sa Kanya. At sa Kanya tayo manampalataya. Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok ko't lumay, naroon siya dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, walang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan pa man.
Isa pa, church, awitin natin. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Hallelujah. Come on, church, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nararapat lamang na siya'y bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Dahil hindi man kami karapat-dapat, Panginoon, sa kaligtasan ito, Lord. Dahil sa biyaya at habag mo lamang kayo, Panginoon, kami ay nabubuhay, Lord. Lord, salamat, Panginoon. Dahil sa iyong grace and mercy, O God, kami ay naligtas, Panginoon, Lord God. Lord, hindi kami karapat-dapat na tumanggap ito, Panginoon. Ngunit dahil sa iyong pagmamahal sa amin, Lord, ay ibinigay niyo ito sa amin, Panginoon, Lord. Lord, salamat, Lord, dahil kapag kapiling ka namin, Panginoon, lahat, Panginoon, ng problema, Lord, ay nawawala, Panginoon. And Lord, salamat, Lord, for always reminding us, Panginoon, na nariyan ka palagi para sa amin, Panginoon, again. Na ang kailangan lamang namin gawin ay manampalataya sa iyong mga salita. Dahil wala man kami nakikita, Lord, pero sa iyo ay meron, Lord God. And sa biyayat mo, habag, Panginoon, kami ay nabubuhay. Kaya, Lord, nararapat lamang na ikay sambahin at papurihan, Panginoon, Lord God. And Lord, we're asking, Lord God, for your guidance, Lord, na sa aming paglakbay, Panginoon na God, ay patuloy mo kaming samahan, bigyan ng kapayapaan, bigyan ng kasiyahan, Panginoon, at kalakasan, Lord, na nagmumula sa iyo, Lord God. And Lord, salamat, Panginoon, mapupurihan ka namin, Panginoon, madakila ka, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay nagsabi ng Amen. Manatili po tayo nakatayo and i-welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos. Walang iba kundi ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Ayan, purihin po ang Panginoon sa ating pong pag-worship, mga kapatid. Hayaan natin bago tayo makinig ng salita ng Diyos, hayaan natin na purihin, mag-reflect tayo sa mga ating mga kinanta. At ngayon makikinig, buksan natin ating mga tainga sa kanyang salita. Bago po tayo magpatuloy, natili po tayong nakatayo at tayo po ay manalangin. Iyuko po natin ang mga ulo, tayo manalangin. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat sa biyaya at habag, sa pagpapala. Salamat, Lord, sa leading mo sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil nariyan ang iyong salita upang magiging bakod, magkaroon ng liberty ang bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa leading mo, Holy Spirit, Lord. Mangusap ka sa bago na kaparaanan, fresh anointing nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo na hindi lamang po namin magpakinggan, kundi tulungan niyo kami, Panginoon, na maalala namin, Lord, ang mga mensaheng aming tatalakayin ngayon habang kami ay nabubuhay, Panginoon, sa area na kung saan ang bawat isa sa amin mayroong inaasahan, mayroong hinihintay. Dakilain ka sa araw na to, luwalhatiin ang iyong pangalan, may taas ka sa aming mga buhay. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede po tayong makaupo, mga kapatid. Ngayon po ay last Sunday of the month ng love series natin sa buong February. Pinag-usapan po natin, pwede po nating i-review ang ating mga topic sa Spotify. Okay? Kung mayroon po kayong Spotify,
puntahan niyo po sa ilaw page. Unang topic po natin sa buwan na to ay singleness with purpose. Pangalawa, God-honoring dating. Pangatlo, marriage God's way. At ngayon ay waiting well from pressure to purpose. Amen. Lahat po sa atin ngayon, mga kapatid, bawat isa po sa atin ay mayroong hinihintay. Hinihintay mo man na magkabahay ka, maaring hinihintay mo na magkaroon ka ng sasakyan. Yung iba ay naghihintay na magkaanak. Yung iba ay may hinihintay na matapos nila ang kailang pag-aaral. In short, bawat isa sa atin ngayon na nakikinig mayroong hinihintay. Ngunit ngayong araw na to ay sa sobrang lawak po ng paghihintay na topic. Atin lamang po itong isi-zero in sa mga single na maaring single pa pero dumadating na sila sa edad na kung saan ang sabi nga nila ng ilan ay mapanganib na. Ibig sabihin hindi na sila bata. May tinatawid na silang edad na kung saan kailangan mag-settle na. So ngayon po ay para po ito doon sa mga in-between na wala pang asawa, hindi naman gaano kabata pa. Amen? Ngunit ang ating pag-usapan po ngayon dahil lahat nga po sa atin ay merong hinihintay, ang topic po natin ngayon ay pwede natin itong may apply sa ating mga buhay dahil lahat tayo ay merong hinihintay. Habang pinapakinggan po natin, habang nakikinig po tayo doon sa mga tinatarget ng message na to, maaari na rin po nating i-reflect ito sa area ng buhay natin kung saan tayo po ay naghihintay. Amen? So, ang ating topic, waiting well from pressure to purpose. Ulitin ko, ito ay para sa mga specific ko na, sa mga nagta-30, 30 years old pataas na wala pang asawa. Sila yung mga professional na, no? Sila yung mga stable na, may mga pangarap, may calling, may ministry, in love kay Lord, may ginagawa para kay Lord. Kulang na lang sa tingin nila ay ito na lang yung kulang. Missing link. Kumbaga sa evolution, the missing link, ang pag-aasawa. Amen? So, sa lahat ng mga area na yon, sa edad na yon, sila yung mga nakakarinig ng mga paulit-ulit na tanong na minsan nakakainis. Kasi ako po nakaranas ng ganun. Okay? Nakakarinig sila ng mga tanong sa ibang tao katulad ng ganito. Sinasabihan sila, "Oy, ikaw kailan ka ba mag-asawa? Kung babae yun, galaw-galaw naman girl, kilos-kilos naman." At minsan, hindi lang yun tanong ng tao. Minsan, tanong na rin ito ng puso mo. Tinatanong mo si Lord, sinasabi mo sa Kanya, "Lord, may plano ka pa ba sa akin?" Kasi kung baka wala ka ng plano, ako may plano pa. Lord, parang bakit lahat umaandar, tuloy-tuloy ang takbo kasi settled na sila, parang ako na lang na pag-iwanan. Parang huli na po ako. So napansin niyo sa mga tanong na to, hindi to ordinaryong tanong. May dala-dala pong boses yan sa timing at pagtitiwala sa Panginoon. Sa umpisa, tinatanong nila si Lord. Binabalikan si Lord sa tanong na yan. Maganda naman sa umpisa. Pero mga kapatid, kapag hindi po natin mabantayan ang ating mga puso, ang pagtitiwala natin kay Lord ay nauuwi sa paninisi natin kay Lord. Hindi man natin siya sinisisi directly, pero nagkakaroon na po ito ng unti-unting pagbabago sa ating kilos. May subtle shift. Sa umpisa, sinasabi natin, "Lord, nagtitiwala ako sa inyo." Pero habang tumatagal, sinasabi na natin sa puso natin, "Lord, bakit mo ako ginaganito?" Hanggang sa umabot na, "Lord, parang hindi ka na mabuti sa akin. Sa iba nakikita ko ang kilos ng iyong kabutihan, pero sa akin mukhang hindi na.
Parang may unfair. At alam niyo ba mga kapatid, lahat tayo na may mga hinihintay. Kapag tayo po ay nagduda na ang Diyos ay mabuti at maaring nagduda na tayo sa kanyang kabutihan, ang ating pinapanghawakan sa umpisa na pangako mula sa Diyos ay unti-unti nating nabibitawan. Hindi man bigla, hindi biglaan ang pagbitaw, pero mayroong symptoms ng pagbitaw. Nagiging cold na tayo sa Kanya. Dahil cold na tayo kay Lord, ganon din ang ating paglilingkod. Ito po ang dahilan, this is why some people walk away in the Lord. Walk away in the Lord. Umalis sila sa plano ng Diyos na dati ay pinapanghawakan nila. Yung iba talagang umalis na sa presence ni Lord. Hindi dahil wala silang alam sa Bible, hindi dahil wala silang church background, kundi dahil hindi na-meet ang expectation nila sa timeline nila. Bawat isa sa atin may expectation at ang expectation na yon ay mayroong timeline. At kapag ang Diyos ay hindi nag-perform ayon sa gusto natin, ay mayroon pong tukso na pumapasok na hinuhusgahan natin ang karakter ng Diyos. Na siya ay mabuti. Kaya po doon po nakakaroon ng collision. Ano yung collision niyon? Collision between God's character versus our expectations. So may collision. Yung karakter ng Diyos at ng ating expectation. Kaya tanungin po natin ang tapat at honest. Ang problema ba talaga ay ang plano ng Diyos o yung expectation natin na may timeline? Amen? Minsan kasi alam natin na may plano si Lord. Walang problema doon. Alam ko may plano si Lord maganda sa buhay ko. Pero nagkakaroon ng collision kasi nilalagyan natin ng timeline yung plano na yun. Amen? Kapag dapat ganitong edad, ganito na. So tayo yung nagbibigay ng timeline. Kaya mayroong collision. Lord, I trust you. I trust sa plan mo. Pero sa isip natin, Lord, may timeline yan. Kaya po, nagkakaroon ng ganong conflict sa ating isipan. No? Dahil mayroon tayong expectation sa ating sarili, nadagdagan pa ng expectation ng nasa paligid po natin na dapat ganitong edad, meron ka ng asawa, na dapat ganitong edad, meron ka ng ganito, dapat ganitong edad, meron ka ng ganito. So doon po nagkakaroon ng pressure. So let's be honest mga kapatid, na habang tumatagal, habang nagsiselebrate ka ng birthday, habang nagsiselebrate ka ng Christmas, nagsiselebrate ka, ito katatapos lang ng Valentine's Day, habang may celebration na ganun, ikaw naman ay unti-unting napipressure. Habang nakikita mo na uubos yung mga options, may lumalabas doon sa puso natin. Una, lumalabas yung comparison. So nagko-compare na tayo and comparison leads to insecurity. Kaya hindi lang yan basta ang tao na insecure. May pinanggalingan na malalim yan. At ang pangtatlo, the fear of being alone forever. Kaya dito po natin makita ang totoo. Na ang issue ay hindi lang sa timing. May problem na tayo sa timing. At the same time, may problem na rin tayo sa trust. So ang collision ay nagkakaroon ng common na mga panganib. Kaya marami po ang nagkakamali. Paano ba nagkakaroon ng panganib doon sa ating paghihintay? When waiting turns dangerous, mga common mistakes na sa sobrang tagal na ng paghihintay, ang iba
Hindi naman lahat. Ang iba ay nagsisettle na sa maling relasyon. Kahit mali, ang importante may relasyon. Hmm? May mga Christian na to ha. Hindi natin pinag-usapan yung labas sa Christianity, sa loob. May mga Christians na lalaki or babae nakipagrelasyon sa babae, kapwa babae. Ang importante, mayroon lang relasyon. Basta't may relasyon. Kahit mali, basta't may relasyon. Pangalawa, minamadali ang desisyon kahit walang kapayapaan galing sa Diyos. For example, yung iba, di baling wala daw asawa basta't mayroon ng anak. Yan. Maraming compromise, maraming shortcut sa buhay. Kaya nauwi sa relasyon na walang direksyon. Di baling walang direksyon basta't mayroon akong relasyon. At ang iba naman ay pumapasok sa sexual sin dahil nga may hinahabol yung iba dahil matanda na daw sila. Amen. Kaya napakalaki po, may mga common mistakes kapag ang paghihintay ay hindi po natin nabantayan. Amen. At alam niyo po ba mga kapatid, at dahil sa mga ganong desisyon, may mga resulta na inabangan. Hindi naman po lahat pero napakataas po ng percentage. Na may yung mga nagmamadali or hindi naman nagmamadali dahil matagal na nga. Pastor, paano ba hindi mo madali? Matagal na nga. Yung pinipilit. Yung pinipilit. Kapatid, nagsasalita po ako dito ng hindi theory. Ito po ay nakita ko, naranasan, naka-encounter, at mahirap magpayo, mahirap ayusin. Dahil napunta na sa compromise. Nag-asawa, basta lang magkaroon ng asawa. And then nauwi rin pala sa hiwalayan. So mas lalong malungkot, mas lalong nagdubli ang problema, mas lalong gumulo ang buhay. Dahil nauwi sa hiwalayan, nagkakaroon ng emotional na trauma, emotional wounds, trauma at iba-ibang klaseng sakit spiritually, emotionally, psychologically, at minsan financially. Lahat ng area, sabay-sabay. Amen? Kaya dapat kailangan magiging careful po tayo sa lahat na naghihintay. Kung hindi ka man naghihintay ngayon ng asawa dahil may asawa ka na o meron kang hinihintay, kapatid, huwag madaliin mag-decide. Kasi kadalasan, amen, ay yung ating sobra kamadali ay nagdadagdag tuloy ng another delay. At nag-i-invite pa tayo ng maraming kalungkutan, kaguluhan, at sakit sa buhay. Amen. Minsan dati, ikaw lang yung may single lang may ikaw lang yung may problema at dahil pinilit mo, wala pa sa timing, ang nangyari ay nagdagdag pa tayo ng mga tao sa paligid natin na nadamay tuloy sila. Kaya nga, huwag madaliin. Kahit minsan, madaling-madali. Gusto mo nang madaliin. Kailangan magtiwala tayo sa process, magtiwala tayo sa timing ng ating Panginoon. Amen. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, relax ka lang. Darating din yun. Amen. Kaya ang tanong ngayon ay, paano ako manatiling tama o buo while waiting, habang naghihintay? Kasi sa totoo lang mga kapatid, ito na siguro yung pinakamahirap sa larangan ng pananampalataya, yung maghintay. Hindi po madaling maghintay. Amen? Yung maghintay ka lang ng jeep o ng tricycle, naiinip ka na eh. Lalo na kaya kapag naghintay ka ng taon. Amen? Talaga pong nakakainip, nakaka-pressure. Kaya kapag hindi po natin nabantayan ang pressure na yan, may magagawa yan
nagagawa natin yung mga dapat hindi dapat nating magawa. Amen? Now, wag po kayong mag-alala kasi even sa Bible naka-record yung mga taong naiinip. May mga tao rin na nainip noon, pero ni-record, hindi itinago ng Bible ang waiting. Hindi itinago ng Bible ang struggle na to. Naisulat sa Biblia para matuto tayo sa kanila. Amen. Now, tingnan po natin ang biblical pattern, tingnan po natin si Haring Saul. Isa po siyang hari. Makikita po natin sa 1 Samuel chapter 13. Puntahan natin sa verse 2. Pumili si Saul ng 3,000 lalaki sa Israel para makipaglaban sa mga Pilisteo. Ang mga hindi napili ay pinawi niya. Isinama niya ang 2,000 sa Mikmash at sa kaburulan ng Bethel at ang 1,000 naman ay pinasama niya sa anak niyang si Jonathan sa Gibeah na sakop ng mga taga Benjamin. Verse 4, nabalitaan ng mga Israelita na galit ang mga Filisteo sa kanila dahil sinalakay ni Saul ang kampo. Kaya nagtipon ang mga Israelita sa Gilgal kasama ni Saul. Nagtipon ang mga Filisteo para makipagdigma sa mga Israelita. Meron silang 3,000 karwahe, 6,000 mga ngabayo, at mga sundalo na kasindami ng buhangin sa tabing dagat. Nagtipon sila at nagkampo sa Mikmas, sa silangan ng Bet-Aven. Nang makita ng mga Israelita na nanganganib ang sitwasyon nila, nagtago sila sa mga kuweba, talahiban, mga kabatuhan, hukay at mga imbakan ng tubig. Ang iba sa kanila ay tumawid sa ilog ng Hordan papuntang Gad at Gilead. Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga kasama niya. So hindi po basta-basta itong naranasan ni Haring Saul dito. Nagpanik yung kanyang mga kasamahan. Puntahan po natin si verse 8. Naghintay si Saul kay Samuel sa Gilgal ng 7 araw ayon sa sinabi ni Samuel sa kanya. Pero hindi dumating si Samuel. Ito si Samuel, propeta po yan. Si Saul, hari. Magkaiba ang kailang trabaho. So, may usapan sila. 7 araw ang kailang usapan pero hindi dumating si Samuel. Amen? Nang makita ni Saul na unti-unti nang nag-alisan ang mga kasama niya, sinabi niya, dalhin ninyo sa akin ang handog na sinunog at ang handog para sa mabuting relasyon. Now, yung verse 9 na to, yung handog na yan na susunugin at handog para sa mabuting relasyon, hindi yan trabaho ni Saul. Trabaho yan ni Samuel. Pero dahil nga nagpanik na sila, ang sabi ni Saul, sa verse 9, ulitin ko, dalhin ninyo sa akin ang handog na sinusunog at ang handog para sa mabuting relasyon. At inialay ni Saul ang mga handog na sinunog. Nang patapos na siya, dumating si Samuel, sinalubong niya ito upang batiin. Pero nagtanong si Samuel, ano ang ginawa mo? Sumagot si Saul, nakita ko na unti-unti nang nag-alisan ang mga kasama ko at hindi na dumating sa oras na sinabi mo. At nagtitipon na ang mga Pilisteo sa Mikmas. Inisip ko na baka salakayin kami ng mga Pilisteo rito sa Gilgal at hindi pa nakapaghandog sa Panginoon para humingi ng tulong sa Kanya. Kaya napilitan akong mag-alay ng handog na sinusunog. Verse 13, sinabi ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos. Kung sumunod ka lang sana, ang sambahayan mo ang maghahari sa Israel habang panahon. So pakita po natin dito, may imalinaw na instruction sa kanya. Ano yung instruction? Ang maghintay kay Samuel. Amen? Maghintay sa kanya. Ang problema lang to, si Samuel din kasi, hindi dumating. Imagine mo, hindi 1 araw, 7 araw. So, may time. Pero yung element ng timing, wala doon yung mag-perform na susunog doon sa handog na susunugin. At trabaho yon ni
Samuel. Hindi yun trabaho ni Haring Saul. Amen. So, kung ikaw yung sa kalagayan ni Haring Saul, yung mga tauhan niya nagkagulo, lulusob na ang kalaban. Pero kailangan, yung offering, susunugin muna. Ang problema, hindi siya yung tao na susunog. Yung propeta, yung lingkod ng Diyos, si Samuel. So, mayroong pressure kay Haring Saul. Nag-alisan yung mga tao at in short, na pressure po siya. Amen? At dahil na pressure po siya, sa pressure na yon, mayroong isang element na nawala. Ano yon? Timing. Amen. Mahalaga po ang timing sa buhay. Kaya ang ginawa niya dahil siyempre na-pressure na, inunahan niya ang Lord. Inunahan niya ang Diyos. Kaya nag-offer siya ng sacrifice na dapat si Samuel ang mag-initiate noon. Amen. Yun po ay hindi gawain ng hari. Yun po ay gawain ng propeta. Kaya nung dumating po si Samuel, sabi niya, nag-offer ako, sabi niya, yung ginawa mo kahangalan yan. Kapatid, yun po ang matinding test sa leadership ni Saul. Yung timing. Amen. At tayo rin po ay inutusan ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Na sabi niya, we live by faith, not by sight. Hindi dapat tayo matakot sa mga nakikita at maapektuhan sa ating mga naririnig, kundi tayo po ay manampalataya according doon sa complete revealed word ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang pagtitiwala, at sa pagtitiwala mahalaga ang timing. Amen? Kung tingnan mo, parang ano bang masamang ginawa ni Saul? Nag-offer na nga eh. Ano bang masama doon yung nagmagandang loob ka na nga? Pero ang test kasi doon, kaya mo bang sumunod kahit nasa gitna ka ng pressure, kahit yung mata mo ay mayroon ng nakikitang nauna sa iyong nagpakasal, nagkaanak, nagtagumpay, naunahan ka ng iyong mga kapatid, ikaw na lang yung wala. Maraming kulang sa buhay mo, marami ka pang hinihintay. Anong gagawin mo sa ganung sitwasyon? Ulitin ko, hindi lang ito pang single, hindi lang ito doon sa mga naghantay na may mga pangasawa. Ito ay applicable sa lahat kasi lahat tayo po ay merong hinihintay. Napakahalaga po ang element ng timing. Napakahalaga po ang trust. Si Apostle Paul, si Apostle Saul, hindi siya Apostle, si Haring Saul ay kung sinunod niya lang, kung marunong lang siyang maghintay. Imagine mo, nag-o-offer siya, and then maya hindi pa natapos, dumating rin si Samuel. So talagang nandoon ang test. Amen? Ang sabi ni Samuel, alam mo, kung nakapaghintay ka, buong angkan mo ang maghahari sa buong Israel. Pero hindi ka nakapaghintay, may naalis, may nalagot doon sa destiny na dapat para sa'yo. Kaya kapatid, wag mong maliitin ang topic ngayon. Pag-isipan mo mabuti. At kailangan magbantayan. Habang meron kang hinihintay, maraming tukso dyan. Pwede mong i-bypass ang salita ng Diyos. Pwede mong madaliin. Amen. Lalo na sa mga single. Sa case ni Haring Saul, siya ay natakot sa approval ng tao at natakot siya na mawala ng suporta ng mga tao. Kaya lumalabas na mas natakot siyang mawalan ng tao kaysa mawalan ng pagsunod. Amen. So ano pong makita natin na aral sa buhay ni Haring Saul?
ang makita mo nating aral doon, na ang impatience ay hindi lang simpleng emosyon. Ang impatience ay rebellion disguised as urgency. Ulitin ko, i-highlight natin. Rebellion disguised as urgency. Impatience is a rebellion disguised as urgency, mga kapatid. Kaya habang tumataas ang edad, habang nauubos ang mga options na nakikita mo, na habang dumadami ang mga kinakasal na mga kaibigan at unti-unti na silang nabibenta, ikaw na lang yung hindi nabenta, ang waiting ay nagiging malakas na pressure. At kapag ang waiting ay napalitan ng pressure, makinig mabuti, ang pressure ay nagiging doorway, nagiging pinto ng compromise. Amen. Kaya may pumapasok sa relasyon kahit hindi godly. May nagsisitel kahit walang kapayapaan sa puso. May maraming nagko-compromise sa kanilang purity. At ito ang maraming nakikita ko. Marami akong nakita na ganito. Maraming pumapasok sa secret relationships. Kapag nag-secret ka na, nako, delikado talaga yan. At yung iba ay tiniis ang maraming red flags. Pastor, di baling red flags yan, magiging green din yan. Amen? Ano ang dahilan? Sa pressure. Baka kasi, pastor, baka ito na lang, last chance na to. Last trip na to, naiwanan ka pa. Nako, pastor, delikado. Ayaw kong mag-isa. Maaring ako na lang nag-isa. Sayang ang panahon, sayang ang oras. Mapag-iwanan na tayo ng panahon. Pero ano po ang resulta? Karamihan, hindi naman po lahat, ay nauuwi, ulitin ko, sa hiwalayan, nauuwi sa emotional trauma, damage, at long delays. Amen. Kaya ulitin ko, paano na tayo manatiling tama sa ating paghintay? Paano? Alam niyo po, walang matino na sagot dyan. Kaya ang preaching ngayon ay hindi to yung paano kita bigyan ng sagot. Pero meron po akong nakita sa Bible, isa sa practical. At sa tingin ko, ito ay yung pinaka-practical. At I pray na kapag na-release ang word na to, I declare and I pray sa buhay mo na isulat mo to pag nilay-nilayan ang kinin. Na tanggapin mo to ang word na to. Lamentations chapter 3 verse 25-26. Tingnan lang natin yung isa doon na word. Ang sabi niya doon, the Lord is good to those who wait for Him. The Lord is good to those who wait for Him. Tanggapin mo yan, kapatid. Hindi yung habang naghihintay ka ay para kang pakiramdam mo na parang sinusumpa ka dahil pinaghintay ka ni Lord. Kundi paniwalaan mo na sa kabila ng paghintay, siya ay mabuti sa iyo. Amen. Amen. Paniwalaan mo yun. Amen. Tanggapin mo na, Lord, habang meron akong hinihintay, alam ko mabuti ka. Hindi yung pinaghihintay mo ako, Lord, siguro galit ka sa akin o sinumpa mo ako o may favoritism ka. Lahat tayo may hinihintay. Pero kapatid, ang sabi ng Bible, ulitin natin, the Lord is good to those who wait for Him. Amen. Amen. Paniwalaan natin. Habang naghihintay ako dito, hindi ako yung parang sinumpa ni Lord, pinabayaan ni Lord. Kundi ang tamang attitude, ang tamang mindset, kapatid, ay, Lord, alam ko mabuti ka. At sinabi mo yon na ikaw ay mabuti sa naghihintay ng kasagutan sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. Now, speaking of paghihintay, mga kapatid, alam niyo po ba, mga kapatid, na even yung pagbabalik ng Panginoong Hesus ay kine-question niya ng marami. Kaya yung iba, nag-alisa na,
hindi na nananampalataya dahil nakakarinig sila ng pressure din doon sa iba. Sinasabi, ang tagal na ng pangako na si Jesus babalik, pero bakit wala pa? Ilang generations na, ilang libong taon na nakalipas, bakit wala pa rin? So even yung pagbabalik ng ating Panginoon, may nag-i-inject ng pressure na para bang sinasabi, talagang totoo ba yung sinabi ng Panginoon? Kayo na nanampalataya sa Kanya, meron ba talaga kayong inaasahan? Pero sabi ng Biblia, the Lord is good to those who wait for Him. Amen. May hinihintay ka ba? May hinihintay ka bang dawan? May hinihintay ka ba na promotion? May hinihintay ka ba? O ano man ang hinihintay mo, paniwalaan mo, Lord, Ikaw ay mabuti sa mga taong marunong maghintay sa inyo. Amen. Now, tingnan po natin yung warning sa 2 Peter chapter 3 verse 1 to 9. Sabi niya, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. So, ibig sabihin may unang sulat, kaya may tinatawag na 1 Peter, at ngayon binabasa natin ay 2 Peter. So sabi niya, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinikap kong gisingin ang malinis ninyong isipan sa pamagitan ng pag-aalaala ng ilang mga bagay. Alalahanin ninyo ang mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na binigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng apostol na isinugo sa inyo. Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Sasabihin nila, nangako siyang darating, hindi ba? Nasaan na siya? Namatay na ang ating mga ninuno, ngunit wala pa ring pagbabago buhat ng likhain ang mundong ito. So may pressure. Verse 5, sinasadya nilang hindi pahalagahan ang katotohanan. Ang langit at ang lupa ay nilikha ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa pamagitan ng tubig. Sa pamagitan din ng tubig, ang malaking baha, ginunaw ang daigdig ng panahong iyon. Sa pamagitan din ng salitang iyon, ay nananatili ang mga langit at ang lupa upang tupukin sa apoy pagdating ng araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasama. Mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So pinapalalahanan po ang mga manampalataya na huwag bibitaw sa pangako ng Diyos. Kasi may pressure po. May pressure sa mga unbeliever. At yung iba nasa loob, pinipressure, akala ko nandyan si Lord. Matagal na kayo nagsasabi, babalik siya, bet wala pa din. Pero bakit ngayon, wala pa? So may pressure. Amen. At tingnan po natin, mismo si Abraham. Si Abraham po ay siya na po mismo ang ama ng pananampalataya. Tayo po ay mga anak lang sa pananampalataya. Lahat ng mga Israelites, mga apostles, anak lang yun. Sila David, sila Moses, anak lang yun. Ang tatay talaga ng pananampalataya si Abraham, pero siya mismo nainip. Amen? Kaya kapag nainip ka, okay lang yan kasi yung tatay pala natin nainip din. Pero kailangan matuto tayo sa pagkainip na huwag tumalikod sa Diyos. Amen? Kundi instead, gawin nating kalakasan ang paghintay sa ating Panginoon. Tingnan po natin si Abraham. Binigyan siya ng asawa, ang pangalan si Sarah, no? And then, nung binigyan siya ng asawa, pinangakuan siya ng Diyos na magkaanak sila ni Sarah. Ilang taon siya pinangakuan? 75 years old. Yung promise, 75 years old siya. Pinangakuan na magkaanak. Pero alam niyo po, kailan na-fulfill yun? Nagkaroon ng fulfillment at the age of 100. So between promise and fulfillment, kapatid, 25 years din yun. Ang tagal nun, amen.
Buti sana kung pinangakuan ka 15 years old and then bilang ka ng 25 years, ay pinangakuan ka 75 years old ka na. And then dumating 100. Yung in between promise and fulfillment, ang tawag doon, may pinoform si Lord, may inalis si Lord na pagtitiwala sa sarili, kundi ang natitira ay pagtitiwala na mayroong kilos si Lord na mabuti sa kanila. Amen. May in-expose, may inalis. Inalis yung pagtitiwala sa sarili nilang lakas na form ang pure na pananampalataya. Amen. Hindi lang na-form, hindi lang nagkaroon ng formation ng pananampalataya. Na-test din ang patience. Na-test kung paano sila maghintay. So, na-expose ang kailang impatience. Alam mo ang nangyari? Ayun, nagkaroon sila ng anak kay Hagar. Yun yung mga Arabo ngayon, yung Arabo ng mga nations. Lahi yan ni Ismael. Lahi yan ni Ismael. So, na-test ang faith. Na-challenge ang kailang control. Ay bakit pinoform ni Lord ng ganon? O nga, dahil may pinorm si Lord sa kanila, na magtiwala sila kay Lord purely at walang ni katiting na sariling lakas na pinanggalingan. Amen. Amen. Ngayon, alam ko sa ating paghihintay, ulitin ko, lahat tayo dito may hinihintay. Pero yung promise, yung pagitan ng promise at saka ng fulfillment, may pinoform si Lord. Ang pagiging Christ-likeness. Amen? At natural kapag may pinoform, siyempre kapag nagpo-form ka, may lalabas dyan. Halimbawa, mangga. Kapag nag-form yan na maging bulaklak, lalabas dyan bunga. So, tayo rin po, kapag minsan may pinoform si Lord, hindi lang yung promise, kundi inaalis niya, ini-expose niya yung mga idol sa buhay po natin. Amen? Nire-reveal. Kasi magiging honest lang tayo. Kapag may hinuhubog si Lord sa buhay natin, makikita niyo po habang tayo po ay naghihintay, while naghihintay tayo at hinuhubog din ng Panginoon, may lumalabas dyan. Ano ang lumalabas? Yung ating mga idols. Ano ba yung idols na to? Ano ba yung mga idols na to? Kasi ang akala natin matibay na tayo sa pananampalataya, no? Strong na tayo. Yung pala, nakikita ni Lord na mayroon ka pa palang inaasahan. At yung inaasahan na yun ang ating mga Diyos-Diyusan. Yun ang ating Savior. Yun ang ating mga idols. Amen. Because within exposes and with desires, kapag ang desires ay hindi na mamanage spiritually, nagkakaroon ng idols. Ano ba yung idols? Hindi lang po itong rebulto, estatwa. Una, anything you believe you cannot be whole without. Anything you believe you cannot be whole without. Ang idol ay hindi lang to rebulto. Maring ito ay bagay, ito yung relasyon o pangarap na iniisip natin. Na mabubuo lang ako kapag mayroon akong asawa. Yun, nakakaroon tayo ng wholeness doon. Pangalawa na idols, anything that controls your emotions more than God. Kapag may bagay o tao na inaasahan mo o isang ideya na mas nagpapasaya sa iyo o nagpapalungkot sa atin kaysa sa Diyos, yan po ay idol. Amen? Yung idol, mga kapatid, ay mayroon niyang kapangyarihang magdikta ng ating emosyon. Mayroon niyang kapangyarihang magdikta ng ating damdamin. Amen? At damdamin na kung saan nangingibabaw kaysa pananampalataya natin sa Diyos.
So una, anything you believe you cannot be whole without. And number two, anything that controls your emotions more than God. And number three, anything you are willing to disobey God to obtain. Yan ang idol. Kung may mga bagay na handa kang gawin kahit labag ito sa kalooban ng Diyos, idol mo yun. Amen. So habang tayo po ay naghihintay, sa mga naghihintay dyan ng dawan, habang nahihintay ka, naramdaman mo, you feel lack, gusto mo, Lord, ibigay mo na para your heart will nagkakaroon ng relief. Amen? And your mind creates urgency. At yung soul po natin ay naglulong or looking for substitute savior. Kaya nagkakaroon tayo ng idol. Amen. Now, kapag ang marriage na hinihintay ng mga babae o lalaki ay nagiging source of identity. Makinig mabuti. Kapag ang marriage na hinihintay mo ay nagiging source of identity, ibig sabihin kapag inisip mo na ako ay buo o mahalaga lang kung may asawa na ako, nagiging idol mo ang marriage sa buhay mo. Iba kasi ina-idolize ang pagiging married. Tandaan natin mga kapatid, ang tunay na ating identity, ang tunay na ating pagkakilanlan kay Kristo ay hindi nakukuha sa marital status. Ito ay nakukuha natin unang-una sa ating Panginoon. Amen? Pangalawa, kapag ang marriage na hinihintay mo ay nagiging source of validation, ito ay halimbawa kung wala kang boyfriend or asawa, ay parang feeling mo hindi ka rin mahalaga. At kapag mayroon ka ng mga ganon, mayroon kang asawa, nagkakaroon ka lang ng halaga, may nagbabalidate ng iyong identity dahil sa pag-aasawa. Ang ideya ng pag-aasawa ay nagiging functional savior po natin. Dito po tayo nagkakaroon ng idol. Amen? Kaya ang idol, hindi lang yan yung mga, mayroong statwa dyan, mayroong rebulto, anything na magpapalit sa Diyos sa buhay po natin. So, Pastor, anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Amen. Habang hindi ka na stuck, ano ang gagawin mo para hindi ka naman nagkakaroon ng idol sa puso mo at hindi ka rin nasa stuck sa buhay kahihintay ng dawan, no? Ay unang-una dapat hindi rin dapat masira ang buhay mo sa proseso lang ng pag nagkaroon ako ng ganito, mabuo na talaga ako, mag-enjoy na ang buhay ko. Kapatid, dapat alagaan mo ang extreme sa buhay. Ano ibig sabihin? Ano una mong gawin? Una, shift your focus from what is missing to what is growing. Ano ibig sabihin, Pastor? Huwag mong ibase ang value mo sa marital status mo. Amen? Hindi yung, buo na talaga ako dahil, alam mo, may asawa na ako, may anak na ako, may ganito na ako. Hindi yun ang, lalo na sa pag-asawa. Huwag mong isipin na, huwag kang mag-focus doon kung ano yung wala. Mag-focus ka kung paano ka mag-grow while hinihintay mo ang wala. Hindi yung na-stuck ka na lang, wala, sabay wala ka pang ginagawa, ay wala talagang mangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya, kailangan mga kapatid, gawin mo ang season na to na lumago ka spiritually, no? Lumago ka mentally, lumago ka physically. Kaya tama yung ginagawa ni Brother Jipoy, nag-gym while naghihintay. Amen? So, anong ginagawa niya? Sinip niya ang kanyang focus doon sa kung paano siya mag-grow. Hindi yung saka na ako magpasiksi kapag mayroon na akong na asawa. Saka na ako magbago kapag mayroon na akong asawa. Saka na ako
magkaroon ng maayos sa trabaho o magsikap ng mabuti kapag meron na akong asawa. Kapatid, huwag ganun. Kahit wala, nag-grow ka. Amen? Sabihin mo nga sa yung katabi, tapikin mo nga, sabihin mo, grow in the midst of waiting. Amen? Pangalawa, ano ang gagawin natin? Be intentional with your time. Amen. Marami po tayong mga opening na mga Bible study ngayon. Meron tayong prayer meeting. Oh, kung sawa ka sa mga ganyan, magkaroon ka ng skill building. Or mag-serve ka sa ibang tao. Mag-aaral ng keyboard. Do something. Maging intentional sa inyong time na mag-a-add ng value sa iyo. Amen. Kung gusto mo, may suggestion ako, pangpatanggal ng kilig, mag-aral ka sa law school. Suggestion lang. Amen? Okay? Pero, at the end of the day, kapag mayroon kang mga ginagawa na something valuable habang may hinihintay ka, hindi kayong, wala rin kung gagawin. Hindi ka no. Ay, paano pala kung hindi talaga dumating? Ay, di naghihintay ka sa wala. Walang mangyayari. Pero habang wala pa, do something. Be intentional. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Amen. Amen. And then pangatlo, ay celebrate small victories now. Amen? Celebrate small victories now. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, now na. Amen? Celebrate every step of growth. Patungo sa tamang panahon, you celebrate life. Amen? Ang joy mo ngayon ay hindi nakadepende sa joy mo na magkaroon ka ng asawa bukas. Kasi hindi mo masiguro kung may asawa ka nga. Amen. Amen. Yung iba kasi nag-aantay na magkaasawa bago mag-enjoy. Ma-enjoy saka na mo mag-celebrate kahit wala pa kapatid, is-celebrate mo na. Amen. Yan ang tamang paghihintay. Habang naghihintay ka kay Lord, grow with Him. Grow with Jesus. Amen. Amen. Ano ibig sabihin kapatid? Gawin mong extraordinary ang paghihintay with great attitude na sasabi, Lord, magsi-celebrate ako sa kabutihan mo ngayon, hindi bukas. Ngayon na. Amen? Kahit wala pa, nagsi-celebrate na ako. May expectation ako. Pero Lord, according lang sa utos mo na ngayon, Panginoon, para hindi masayang ang bukas. Kasi hindi mo masigurado kung ma-adatnan mo pa yung bukas. Kaya nga, kailangan i-celebrate mo ngayon ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. 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 Glory to God. Mga kapatid, ang area ng paghihintay ay hindi po madali. Amen. Lahat tayo ay may hinihintay. Pero ano ang tamang tugon? Uulitin ko. Ang sabi ng Panginoon, siya ay mabuti doon sa mga naghihintay sa Kanya. Amen. Ibig sabihin nito, hindi lang siya mabuti dahil nasagot na ang hinihintay mo. While waiting, tingnan mo na siya ay mabuti. Amen. Kaya huwag makasimangot, huwag nakasumalmal ang mukha. Hindi yung mabigat ang loob dahil wala pa. Tingnan mo, Lord, mabuti ka, Panginoon, sa araw na to. It's an attitude, kapatid. Baguhin mo ang pananaw mo sa buhay. Sundan mo ang salita ng Diyos na, Lord, kahit wala pa, pero alam ko, ikaw ay mabuti. Mas matalino ka kaysa sa akin. Your ways are higher than my ways. Your thoughts are higher than my thoughts. Your goodness is higher than my goodness, Panginoon. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya kapatid, God bless sa iyong paghihintay. Ini-expect ng Panginoon na hindi ka titingin kung ano yung pressure sa paligid sa nakikita mo, kundi gusto ng Panginoon na mag-focus ka sa Kanyang kabutihan. Sa Kanyang kabutihan. Kung nakaranas ka man ng mga pangit na sitwasyon dahil nagmadali ka, ang pangako ng Panginoon, sabi niya sa Romans chapter 8 verse 28, for we know that in all things, God works together for good to those who love Him.
Ano yung ibig sabihin ng hulabhim? Yung naghihintay ka kahit wala. Umaasa ka sa Kanya kahit wala pa. At naghihintay ka, waiting patiently by faith. Amen. Mahalin mo si Lord kahit wala pa. Yung mga pangit na naranasan mo noon, iikutin niya for your own good. Amen. Gusto kong sabihin sa iyo, kapatid, na hindi lang mabuti si Lord dahil mayroong ibinigay sa iyo. Mabuti si Lord sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kahit yung kabutihan na yon na inaasahan mo ay wala pa. Amen. I declare sa buhay mo in the mighty name of Jesus na yung puso mo, yung isip mo ay magkaroon ng kalayaan, magkaroon ng gamot sa araw na to sa pangalan ni Jesus, mapalaya na ang kabutihan ng Diyos ay hindi lang doon sa mga bagay na dumating. Kahit hindi pa dumating, siya ay mabuti. Amen. Tingnan mo lagi, mabuti ang Diyos. God is good all the time. And all the time, God is good. Kaya nga, mayroon kang kakayanang mag-celebrate sa araw na sabihin mo, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad. Hallelujah, amen. Kaya nga, ang pag-celebrate sa buhay, ang pagsamba sa kay Lord, ay hindi lang panglinggo, kundi bukas, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ordinaryong araw, tingnan mo na mabuti si Lord. Amen. At ma-experience mo ang sunod-sunod na kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen. And I declare, yung mata mo ay makakakita ng kabutihan araw-araw dahil namuhay ka, na-aware ka, nabuksan ka ngayon na ang Diyos ay mabuti kahit wala pa yung pangarap na inaasahan mo sa Kanya. Amen. Amen. Glory to God. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Palakpakan natin siya dahil siya ay mabuti sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay, mga kapatid. Ako po ay manalangin sa inyo. Lord God, pagpalain niyo po ang aking mga kapatiran. Salamat, Panginoon o Diyos. Lahat po ng narito, lahat ng nakikinig, ay mayroon pong inaasahan, mayroon pong mga panalangin na kanilang ini-expect, mayroon po silang mga pangakong pinapanghawakan sa inyo, Panginoon Diyos. Mayroon po sila, Panginoon, o God, hallelujah, na mga, lalo na sa mga singles, mayroong mga inaasahan na darating. At lahat kami narito, Panginoon, may hinihintay. And I declare sa kanilang mga buhay, Panginoon o Diyos, na ngayon pa lang, kahit wala pa, Panginoon, I declare yung healing. I declare, Panginoon, sa kanilang mga buhay, anointing to rejoice in you, in the Lord. Hallelujah. Supernatural, Panginoon, o God, na buhay, Panginoon, o God, na hindi lang namumuhay dahil mayroon, kundi namumuhay sila sa pananampalataya na kahit wala, nandoon ang kagalakan, Panginoon, the ability na magkaroon ng contentment, the ability, Panginoon, na ma-enjoy ang araw-araw na buhay sa kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus, ma-enjoy po nila ang kanilang trabaho, ma-enjoy po nila ang mga daters sa kanilang mga buhay, ma-enjoy rin po nila, Panginoon, o God, hallelujah, ang mga pagbabago na gagawin mo sa kanilang mga buhay, Panginoon, o God. In Jesus' name, Panginoon, o Lord, hallelujah. Lord, alisin mo, Panginoon, ang mga idols, hallelujah, nasaka ka lang namin masamba ng totoo kapag meron na mga idols yun, Panginoon, mga bagay yun, Panginoon, God. Kundi, Lord, alisin mo kami, na Lord, mag-enjoy kami sa inyo kahit wala pa ang mga bagay na yun, Panginoon. Sapat na ang inyong presensya sa aming buhay. At naniwala ako, Panginoon, kapag tama na aming puso, kapag tama na, Panginoon, hallelujah, ang kalagayan ng aming buhay sa inyo, Panginoon, naniwala ako, darating din, Panginoon, God, ang mga inaasahan namin, Panginoon. Sa ngayon, Panginoon, kung mayroon mang ini-expose, mayroon ka mang inaalis sa aming mga buhay, katulad ni Abraham, sure na bibigyan siya ng anak. Pero Lord, finoform mo siya, Panginoon, God. Hayaan mo, Panginoon, o God, na ang bawat isa sa amin, hindi maging katulad ni Haring Saul, Panginoon, o God. Hallelujah, na Panginoon, hindi siya nakasabay sa timing mo at pagtitiwala sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, ang aking mga kapatiran, na Lord, lalo't higit sa mga dalaga at mga binata o sino man, Lord, na may hinihintay, Panginoon, sa kanilang mga buhay. I declare and I pray in the mighty name of Jesus by the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Yung joy, Panginoon, hallelujah, ay hindi nakasalalay sa mga bagay na parating, kundi, Lord, sa inyo nakasalalay ang aming kagalakan, Panginoon Diyos. Purihin ka, Lord, in Jesus' name, in the mighty name of Jesus. I-bless mo aking mga kapatid.
supernatural na regalo na kagalakan nagmumula sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, tanggapin mo kapatid ang pagpapala ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Sa iyong paghihintay, maging masaya ka na. Kapag dumating din ang hinihintay mo, masaya ka pa rin kay Lord. Amen? Masaya. Kaya may kanta, ang buhay ng Kristiyano ay laging masayang tunay. And I pray sa buhay mo, mangyayari na araw-araw ay masaya. Dahil ikaw ay Kristiyano, papuntang langit, pinatawad, pinagpala, at kinagamit na maging pagpapala rin sa iba. Hallelujah. Glory to God. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon, ingatan kayo ng Diyos sa lahat ng oras, at samahan kayo ng Banal na Espiritu. See you next week. Shalom.